Si Juna ay isang ulilang sundalo na nagsimulang kamuhian ang mga armas matapos nilang tapusin ang kanyang mga magulang sa isang digmaan. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang irekrut siya ng isang babae sa pagbebenta ng armas sa kanyang koponan. Kaya, sinimulan niyang sirain ang lahat para lang protektahan ito. Nagsimula ang lahat sa isang digmaan kung saan ang mga magulang ni Juna ay nawasak ng isang bomba mula sa isang makabagong fighter jet. Nang araw na iyon, nagpa siya si Juna na kamumuhian niya ang lahat tungkol sa mga armas at sa mga taong nagbebenta nito magpakailanman. Gayunpaman, agad na sumuko si Juna nang imbitahan siya ng isang may puting buhok na babae sa pagbebenta ng armas na nagngangalang Coco na sumali sa kanyang mersenaryong organisasyon ng mga weirdo. Habang ipinakikilala ni Coco si Juna sa iba pang miyembro ng koponan, nagulat sila na isa siyang batang sundalo, ngunit natakot sa kanya dahil ang kanyang aura ay kasing nakakatakot ng kay Sukuna. Doon, ipinaliwanag ni Coco na ang misyon ni Juna ay tulungan na mabawi ang mga gamit ng organisasyon, ngunit walang pakialam niyang sinabi sa kanya na ang kailangan lang niyang malaman ay kung sino at saan magpapaputok. Habang nasa biyahe papunta roon, sinimulan ni Coco na tanungin si Juna tungkol sa kanyang nakaraan, ngunit sinabi niyang ayaw niyang makipag-usap ng husto habang mahusay na inaayos ang kanyang baril. Gayunpaman, dahil sa kanyang malamig na ugali, isang babaeng mersenaryo sa grupo na nagngangalang Sofia ang nag-alala na baka saktan niya si Coco at planong tapusin ito kung sakaling may gawin ito. Bigla, napagtanto ni Juna na sinusundan sila. Kaya, tinanong niya si Coco kung paano nila karaniwang hinaharap ang sitwasyong iyon, at sumagot ito na natatalo nila ang kalaban sa isang atake lamang. Nang marinig ito, umakyat si Juna sa bubong ng kotse at nag-John Wick mode, nagpaputok ng sunod-sunod na bala sa mga sasakyan, sinundan sila, at matagumpay na nawasak ang lahat ng mga especially iyan ng kaaway. Nataranta si Coco at sinabihan siyang balaan siya sa susunod bago magpaputok, ngunit ipinaalam niya sa kanya na ang tunay na labanan ay hindi pa nagsisimula. Nang gabing iyon, pinasabog ni Sofia ang van ng kaaway, ngunit hindi ito natinag, kaya hiniling niya sa kanyang kasama na si Lim na imaneho siya palapit sa sasakyan upang matapos niya ang mga kontrabida malapit sa kanya upang protektahan si Coco. Nang simulan ng mga especially iya ang pag-atake sa kotse ni Coco, pinatakbo ni Lim ang kotse nito sa gilid ng kanilang van, na hinayaan ang isang mata na babae na tumalon at lipulin sila. Gayunpaman, isa pang especially iya ng kaaway ang nagpaputok ng missile launcher sa sasakyan ni Coco mula sa kanyang van. Kaya't naghagis si Juna ng granada na nagpabago sa direksyon ng missile patungo sa isang kalapit na sasakyan. Habang pinaputokan ni Juna ang van ng kaaway, lumabas ang especially iya upang magpaputok ng isa pang missile, ngunit natalo siya ni Juna gamit ang isang headshot, na naging sanhi ng pagsabog ng kanyang buong van at pag-atras ng iba pang mga kalaban. Pagdating nila sa kanilang destinasyon, ipinaliwanag ni Coco kay Juna na hindi siya mabubuhay ng walang mga armas, kahit na kinasusuklaman niya ang mga ito dahil napakadaling gamitin ng mga ito at nangakong tutulungan siyang makisama sa kanyang mga bagong kasamahan sa koponan kung sasali siya rito. Pagkatapos ay tinanong siya ni Juna kung bakit siya nagbebenta ng mga armas at nag-post siya bilang Jojo habang sinasabi sa kanya na para ito sa kapayapaan ng mundo. Maaga kinabukasan, tinipon ni Coco ang kanyang koponan ng hitman at ipinaalam sa kanila na mayroon silang bagong misyon mula sa punong himpilan upang maarang ang isang grupo ng kaaway na nagdadala ng ilang mga armas na helicopter. Itinalaga niya ang lahat sa kanilang mga tungkulin at syempre ang kanyang bagong errand boy, si Juna, upang maging kanyang field partner muli. Habang nasa biyahe, inabutan niya si Juna ng ekstrang baril at sinabing hindi na siya magiging sundalo sa pagkakataong ito, ngunit sa halip ay kailangan niyang umakto bilang kapatid niya hanggang sa bigyan siya nito ng senadoryos. Di nagtagal, nagkita sila ng boss ng kalaban, at ang galit na si Coco ay nagbanta sa kanya hanggang sa matrigger siya at binasag ang isang pitchel na salamin sa ulo nito. Agad na sinubukan ni Juna na pasabugan ang kanyang ulo, ngunit pinigilan siya ni Coco, at tinanggal ng lalaki ang lahat ng bala mula sa baril bago ipinaalam sa kanila na mayroon siyang mga sniper sa paligid ng lugar. Gayunpaman, isiniwalat ni Coco na 10 hakbang na siya sa unahan dahil napaslang na ng kanyang mga tauhan ang lahat ng kanyang sniper at sinira ang kanyang kasunduan. Habang binibigyan niya ng senadoryos si Juna, pinaslang niya ang boss ng kalaban gamit ang isang headshot, at niyakap niya ito mula sa likuran bilang pagdiriwang. Habang pauwi sila,
Nagulat si Juna na kalmado pa rin si Kuko kahit na isa siyang negosyante ng armas, kaya nagpa siya siyang manatili muna sa kanilang grupo. Nang gabing iyon, nagluto si Juna ng hapunan para sa kanyang bagong team, at opisyal na siyang tinanggap ni Kuko sa grupo, ngunit ang kanyang pagkain ay nauwi sa pagkalason sa buong team. Pagkalipas ng ilang araw, naaksidente si Kuko sa kotse dahil sa hindi maayos na paggana ng mga sistema ng komunikasyon, at nahulaan ng tech nerd na gumagamit ng signal jamming ang kanilang mga kalaban, kaya sinigawan niya ito para matukoy ang problema sa lalong madaling panahon. Pagkatapos tapusin ang tawag, ipinaalam niya sa kanyang kasamahan sa koponan na nagmamaneho sa kanya na magkikita sila nina Sofia at isa pang kasamahan na nagngangalang Tuho sa susunod na bayan, ngunit naiinis siya dahil hindi niya sila makontak. Tinanong siya ni Lim kung ano ang dapat nilang gawin dahil ang sasakyan sa harap nila ay pag-aari ng National Police Force, ngunit sinabi niyang hindi sila dapat huminto dahil walang paraan na may magagawa ang kanilang sasakyan na napakalaking truck na kanilang minamaneho. Biglang sumabog ang isang landmine sa ilalim ng kanilang truck, na nagpatigil sa kanilang paggalaw at nagpalihis ng riles ng sasakyan ng pulis. Sa kabila ng mga babala ni Sofia, nagmamadaling lumabas si Kuko ng sasakyan upang makita ng malapitan ang mga labi ng sasakyan. At ipinaliwanag ni Lim na ang dahilan kung bakit hindi niya makontak ang kanilang mga kakampi ay dahil nagsimula na ang isang digmaan, kung saan lahat ng mga transmission site sa lugar ay pinasabog. Samantala, isang sundalo ang nagmanman sa kanila mula sa malayo gamit ang binocular at sinabi sa kanyang mga kasamahan ang tungkol sa kanila sa pamamagitan ng radyo. Habang pinapalibutan sila ng mga sundalo, sinabihan sila ng pinuno na huwag saktan si Kuko dahil siya ang kanilang dealer, at ipinaliwanag ni Kuko na hindi siya ang kanilang kaaway. Di nagtagal pagkatapos, nakipagkita si Kuko sa pinuno ng sundalo, si Major Pollock, at humingi siya ng tawad sa malupit na pagtrato sa kanyang mga sundalo bago ipinaalam sa kanya na kinuha nila ang 8 anti-aircraft missile mula sa kanilang container. Sinubukan niyang pirmahan siya sa kontrata, ngunit sinabi niyang hindi siya nagmamadali at hiniling sa kanya na umupo sa tabi niya. Nang tanungin niya kung kailan nagsimula ang kaguluhan, sinabi niyang 8 oras na ang nakalipas, ngunit nalito siya dahil alam niyang isang tenyente koronel na nagngangalang Grant ang dapat na mga siwa sa paghahatid. Ipinaliwanag ni Pollock na madalas itong mangyari dahil ito ay isang karera kung saan ang ilan ay tumatakas kapag nagsimula ang labanan, at hinihiling sa kanya na magpanggap na wala siya roon noong una. Habang iniinom ni Kuko ang lata ng Coke, pinagsisisihan niya na inilagay niya ang sarili sa sitwasyong ito dahil si Pollock ay isang nahuhumaling sa labanan na gugustuhin ang mas marami pang armas hanggang sa lumunin siya ng pagnanais. Parang obra maestra, sinubukan ng lalaki na dagdagan ang order ng mga armas, ngunit naputol ang kanilang pag-uusap nang tawagin ni Kuko ang isang kakaibang babae na nagngangalang Mildo, at agad niya itong nakilala bilang isang matagal nang kakilala pati na rin ang kanyang partner na si Lou. Habang yakap si Kuko, tinanong niya kung nasaan si Sofia. Ngunit sinabi ni Kuko na nagtatrabaho ito sa ibang lugar at pagkatapos ay nakita niya ang isang chubby na nakasuot ng suit na kilala niya bilang presidente ng isang malaking grupo sa England na nagngangalang Kerry. Habang nakaupo si Juna sa sulok, lumapit si Mildo sa kanya at nagsimulang tumawa dahil sa katotohanan na kumuha sila ng isang talunan bilang isang bagong recruit. Samantala, nakipagkita si Kuko kina Kerry at Pollock sa mesa. At nang tanungin niya kung ano ang in-order ng commander kay Kerry, isiniwalat nila na ito ay isang bagong missile na may mga bagong launcher na tinatawag na Stingers, na kanilang nakuha mula sa Hilagang Europa. Nagsimulang magyabang si Kerry tungkol sa kung paano siya ang Elon Musk ng pagbebenta ng armas at labis na nairita si Kuko kaya sinubukan niyang umalis. Ngunit pinigilan siya ni Pollock at sinabi sa kanya na gusto niyang umorder ng radar unit dahil nawasak ang kanyang radar site noong isang air raid. Nang marinig ito, umiling si Kerry habang sinasabing hindi niya kayang gawin ang ganoong utos. Ngunit nang sabihin ni Kuko na wala siyang isa, sinabi niyang tinatanggal niya ang kanyang kontrol dahil siya ay anak ng Navy giant na si Floyd. Pagkatapos ay itinuro niya na siya ang namamahala sa isang bahagi ng Departamento ng Armas ng Hukbong Dagat para sa Europa at Afrika, at sinabing walang paraan na hindi siya makakakuha ng isang bagay na kasing liit ng isang radar unit. Dahil dito, napagtanto ni Kuko na balak siyang gamitin ng talunang lalaki bilang scapegoat. Kaya, tahasan niyang tinanggihan ang alok habang kinukot siya sila gamit ang mga sayaw.
Gayunpaman, sinabi ni Pollock na hindi niya siya kailanman bibitawan at pinalibutan siya ng kanyang mga sundalo. Kaya, sinubukan ng kanyang bodyguard na si Lats na lumaban, ngunit sinabihan niya itong umatras. Pagkatapos ay itinuro niya na pinapapas lang ni Pollock ang mga infantry sa bundok ng sinumang sibilyan at mamamahayag na tumatakas sa daanan dahil desperado niyang ilihim ang labanan para sa pipeline. Inamin niya na tama si Pollock at sinabing umaasa siya kay Pollock para sa radar unit bago tiniyak sa kanya na hindi magiging problema ang bayad. Habang naglalakad sila sa kalye, gumamit si Kuko ng mga senadoryos sa kamay para ipaalam sa kanyang mga kasamahan sa koponan na ang kanyang plano ay magpanggap na tinatanggap ang alok nito at tumakbo para dito. Pagkatapos ay binanggit niya ang katotohanan na wala ng pondo ang hukbo at dinadabog ang kanyang dibdib habang sinasabing hindi siya kailanman tatanggap ng kredito. Nang gabing iyon, tinanong ni Sofia si Tuho kung dapat ba nilang hinintay si Kuko sa daanan, ngunit sinabi nitong hindi nila kasalanan na hindi nila ginawa iyon dahil sinalakay ng mga sundalo ang lugar at patuloy pa rin nila itong inaatake kahit na lumubog na ang araw. Pagkatapos ay nagpasya siyang tatakbo sila sa daanan sa umaga at ipinahayag ni Sofia kung gaano niya kagustang matulog sa ilalim ng mga bituin. Kinabukasan, ipinaliwanag ni Pollock kay Kuko na ang dahilan kung bakit hindi gumagana ang kanyang selda sa lugar na iyon ay dahil malayo ito sa iba pang bahagi ng Europa at nangako sa kanya na magsisimula itong gumana muli kapag nakatawid na siya sa daanan. Pagkatapos ay nagtalaga siya ng 2 sundalo para samahan siya, na sinasabing tutulungan nila siyang ligtas na malagpasan ang mapanganib na daanan, ngunit alam niya na mga colors lamang niya ang mga iyon. Habang naglalakad siya palayo, binalaan siya nito na huwag magpanggap na tinanggap ang kanyang alok at tumakas. Habang nakasakay sila sa kanyang sasakyan, sinimulan siyang insultuhan ng sundalo, kaya sinabihan niya itong tumahimik, at ikinagalit niya ito. Ngunit bago pa siya makapag-react, inanunsyo ni Juna ang kanyang presensya gamit ang isang tunog ng baril. Di nagtagal, nakarating sila sa isang lugar kung saan nagsimulang umatake ang ilang puwersang panghimpapawid ng Russia. Kaya, nagtago sila sa kagubatan at sinabihan ni Kuko ang kanyang mga sundalo na ilayo ang kanilang unit sa lugar dahil gumagamit ang mga Ruso ng isang tracking device na madaling makakahanap sa kanilang lahat. Pagkatapos umalis ng mga fighter jet, muling nagsama sina Kuko at Juna sa koponan. At ipinaliwanag niya sa kanila na ang dahilan kung bakit ayaw niyang ibenta ang mga armas ay dahil naniniwala siyang matatapos ang digmaan sa loob ng 2 araw nang walang sinumang umaangkin sa pipeline. At personal siyang nawalan ng interes na makipagnegosyo sa larangan ng digmaan. Habang naglalakad sila sa kagubatan, biglang inatake ni Sofia ang mga sundalo mula sa itaas at itinali sila. Kaya niyakap siya ni Kuko at inutusan ang kanyang koponan na magpatuloy. Nang gabing iyon, nakatagpo ni Kuko si Carrie sa isang bodega, at nagpasya silang ipadala sina Sofia at Mildo upang magmanman sa lugar. Gayunpaman, ang 2 babae ay nakipaglaban sa isang mainit na tunggalian ng espada na kapantay ni Ichigo laban kay Aizen. Ngunit madaling napagbagsak ni Sofia si Mildo dahil sa kanyang pinahusay na pandama. Habang naglalakad sila sa kagubatan, naramdaman ni Mildo ang ilang tracker sa unahan. Kaya sinabihan ni Sofia ang lahat ng kanyang mga tauhan na maghanda para sa labanan. Gayunpaman, nang ang lahat ng kanyang mga tauhan ay natipon na sa labas, sinabihan sila ni Kuko na bawiin ang kanilang mga armas at pinapasok ang lahat ng mga kaaway upang salakayin ang mga tauhan ni Carrie, na nagpapahintulot sa kanila na makatakas. Kinabukasan, nakauwi si Kuko, at nakita niya na nakatakas sina Carrie at Mildo sa atake ng kaaway, kaya't masayang lumayo siya. Pagkalipas ng ilang araw, isang lalaking may ngipin ng peteng na nagngangalang orchestra ang matagumpay na nalipol ang kanyang mga kalaban sa isang putokan, at ang kanyang kasabwat na si Chenacho, ay pinandilatan siya ng mga mata. Ang nangungunang top dog ng mafia na sumalungat sa kanila ay mukhang nasagasaan na ng tren. Ngunit itinali siya ni Chenacho at tinanong kung bakit siya nagnakaw mula sa boss at tumakbo kahit alam niyang ipapadala nila ang hitman para sa kanya. Natakot ang lalaki sa mga mata ni Chenacho, ngunit sinabi niya na nakalimutan niya ang dahilan at tinawag siyang isang basura dahil sa pagiging komando sa isang napakahalagang misyon. Dahil hindi niya sinagot ang kanilang tanong, inutusan ni orchestra si Chenacho na saktan siya ng walang katiyakan. Kaya,
ginamit niya ang kanyang armas at ipinaalam sa natalo na ang kanyang trabaho ay basagin ang mga pangarap ng mga duwag na nag-iisip na makakatakas sila sa kanya pagkatapos gumawa ng mga krimen. Pagkatapos ay itinali ni Orchestra ang kanyang ulo gamit ang isang tali at pinaandar ni Chanacho ang isang baril na nakakabit dito na nagsimulang magbilang pababa. Habang naglalakad sila palayo, nagmakaawa ang mafia boss para sa kanyang buhay, ngunit sinimulan siyang paputukan ng baril. Sa labas, tinanong ni Chanacho si Orchestra kung ano ang susunod na mangyayari, at isiniwalat niya na may iba pa silang trabaho bago niya ito tinanong kung bakit wala siyang suot na plot cover. Inaangkin niya na para lang magustuhan siya nito, pero sinabi niyang hindi niya ito mapapaibig sa kanya, kahit na alisin pa niya ang lahat. Kinabukasan, nagre-relax si Juna kasama ang iba pa sa mansyon, at sinabi ni Kuko na marami siyang kailangang matutunan mula sa kanyang mga nakatatanda tungkol sa buhay sa bansang iyon, kabilang ang kung paano bumati ng maayos at pag-aaral ng ilang mga asignatura sa paaralan. Nagsimula siyang humikab, kaya binalaan siya nito na huwag matulog sa kanyang klase, at sinabing kailangan niyang mag-level up para maging isang kahangahangang tao dahil bahagi na siya ngayon ng kanyang organisasyon. Ipinaliwanag niya na lahat ng tao sa grupo ay may pambihirang talento kahit na may ilang tornilyo sa ulo at binigyan siya ni Tuho ng isang problema sa matematika na dapat lutasin. Gayunpaman, nagbigay siya ng isang sagot na malayong malayo. At sa sandaling iyon napagtanto ni Tuho na kasing walang isip niya si Patrick Star. Pagkatapos ay binanggit ni Kuko kung paano niya sila ginulat sa paliparan noong isang araw. Noon, magkasamang nanonood sina Juna at Sofia ng isang eroplano at itinuro niya na mayroon itong 22 gulong. Gayunpaman, nang tanungin niya ito kung ilang gulong ang mayroon ang tatlo sa mga eroplanong iyon, gumugol ng 2 oras ang talunan sa pag-iisip tungkol dito, para lamang sabihing walang katapusan, at lahat ay nawalan ng masabi sa gulat dahil sa kakulangan niya ng mga selula ng utak. Sa kasalukuyan, pinagtawanan siya ni Natuho at Kuko hanggang sa magtanong siya tungkol sa imahe sa screen ng computer. Ipinaliwanag ni Kuko na ito ay isang listahan ng mga hitman, na ginagamit ng kanilang punong himpilan upang bigyan sila ng babala tungkol sa anumang mapanganib na mga tulisan sa lugar. Gayunpaman, inaangkin niya na walang gaanong saysay na malaman ang tungkol sa hitman dahil mahusay ang kanilang lungsod sa pagpapanatili ng kapayapaan, at mayroon siyang pangkat na paprotekta sa kanya. Habang pinagmamasdan ang screen, nagulat si Tuho na ang isang grupo ng hitman ay pinangalanang Orchestra gayong 2 lamang ang miyembro nito. Kaya, ipinaliwanag ni Kuko na ang grupo ay noong una ay may 8 miyembro, ngunit 7 sa kanila ang nasawi at isang bagong miyembro ang sumali upang gawin itong isang two-man team. Noong panahon ng kalakasan nito, mas nakakasawi ang orkestra kaysa sa Akatsuki dahil mahigit 20,000 bala ang kanilang pinaputukan sa isang puwersa ng pulisya sa France. Tinanong ni Juna si Kuko kung hinahabol ba siya ng mga hijacker, pero sinabi niyang lagi naman silang ganoon dahil ang mga nagtitinda ng armas ay may tendensyang magkaroon ng mga kaaway, at napakarami na niyang nagawa kaya sana ay naipagbili na lang niya ang kanilang mga sama ng loob. Nagsimula na naman silang magtawanan ni Tuho na parang mga baliw, pero dumating sina Lats at Sofia at tinanong kung bakit sila nagpi-party nang wala sila. Pagkatapos ay hiniling ni Sofia kay Kuko na makipag-date sa kanya. Kaya, inatasan ni Kuko si Tuho na turuan si Juna habang papalayo ito. Pagkaalis nila, humingi ng permiso si Juna kay Tuho na gumamit ng banyo, at pumayag si Tuho. Pagkatapos ng ilang oras na paghihintay, tiningnan ni Tuho kung nangangitlog na ito, pero pagdating niya, nakita niyang umalis na si Juna ng coop at nag-iwan sa kanya ng isang tanda ng pasasalamat. Samantala, naglalakad sina Orchestra at Chanacho sa bayan. At bigla siyang nagsimulang magsalita ng wikang banyaga habang sinasabi sa kanya na ang isang mahusay na asasin ay dapat laging tumingin sa langit kapag sila ay naglalakad. Ipinaliwanag niya na ang paningin ng tao ay sumasaklaw lamang sa 100% ng kapaligiran at kalahati nito ay nahaharangan ng sarili nilang katawan, kaya hindi na kailangang tumitig sa lupa kapag hindi sila naghahanap ng mga landmine. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na tanggalin ang kanyang lane mask, ngunit hindi siya sumunod dahil ito ay isang regalo na ibinigay sa kanya ng kanyang master. Nang makita niya si Juna sa sulok, agad siyang nahulog sa kanya. Ngunit nang subukang sabihin niya kay Orchestra ang tungkol sa kanya, napansin niya na nawala na ito. Sinabihan siya ni Orchestra na tumahimik dahil napakalapit na nila sa kanilang target,
ngunit wala silang ideya na si Juna ay nag-eespiya sa kanila. Samantala, hinangaan ni Coco ang isang relo na Rolex sa pamamagitan ng isang salamin, at inalok ni Sofia na bilhin ito para sa kanya upang patunayan ang kanyang pag-ibig, na naging dahilan upang siya ay ngumiti at matuwa. Bigla, hinawakan ni Chanacho ang braso ni Coco at tinanong siya kung bakit siya nagbebenta pa rin ng mga armas kung alam niyang mapanganib ito. Ngunit hinarap din siya ni Coco habang sinasabi sa kanya na ang isang hamak na asasin ay walang karapatang magtanong sa kanya ng ganoon. Pagkatapos ay tinawagan niya si Chanacho na orchestra habang inanunsyo na sasabihin lamang niya sa kanila kung matatapos nila siya, at nagulat si Chanacho sa kung gaano kalakas ang pagkakahawak niya sa kanya. Tumakbo si Sofia para iligtas siya, ngunit itinutok ni Shark Boy ang baril sa kanya, na napilitan siyang ilipat ang atensyon sa kanya. Bigla, tumalon si Juna mula sa kanyang pinagtataguan at nagpaputok ng ilang bala, na nagtulak kay orchestra na magtago sa likod ng isang mesa, at ang sitwasyon ay lumala at naging isang shootout. Patuloy na pinasabog ni orchestra ang kanilang pinagtataguan habang sinusubukang akitin silang lumabas, ngunit nagsimulang gumawa ng mga kakaibang galaw si Coco kay Juna at pinuri ito sa pagdating sa oras. Inakusahan niya ito na mas baliw kaysa kay Harley Quinn dahil sa kung paano ito laging nakangiti sa mga mahirap na sitwasyon, ngunit sinabi niya na walang mali sa kanya dahil ang mga pag-atake na tulad nito ay regular na nangyayari sa kanyang negosyo. Habang nagsisimulang magpaputok si Juna sa kalaban, nakaistilong sumama siya sa kanya habang ipinaliwanag na isa siyang nangungunang negosyante ng armas na walang mararating kung natatakot siya sa kanyang mga paninda. Nang makita ito, nagpa siya si Chanacho na gamitin ang kanyang kanyen. Ngunit biglang dumating ang mga pulis. Kaya sinira niya ang kanilang sasakyan gamit ang kanyen at pinaputukan ni orchestra ang mga pulis. Habang ginagamit ang isang kalasag upang protektahan ang sarili, nagawa ni Sofia na masugatan si orchestra sa braso. Ngunit lalo lamang itong nagpa-agresibo sa kanyang mga putok at nagawa niyang masugatan ito sa binti. Bigla, tumalon si Juna mula sa pinagtataguan at sumugod ng mag-isa sa mga kalaban. Ngunit hinayla siya ni Lim palayo gamit ang isang alambre at ipinaliwanag na ang kanilang koponan ay hindi lumalaban hanggang kasawian, sa halip ay gumagamit ng maingat na pagpaplano upang matiyak ang isang panig na pagkatalo ng kanilang kalaban. Napansin ni na orchestra at Chanacho na may isang unit ng sniper ng pulisya sa itaas nila, kaya pinaputukan nila sila. Samantala, hinamon ni Lim ang kalaban gamit ang mabagal na mga putok at panunukso habang sina Coco at Juna ay sabay na tumatakas. Nang maubusan ng bala ang dalawa, tumakas sila gamit ang kanilang sasakyan at nagpa siya na tapusin si Juna mamaya dahil hindi siya kasama sa listahan. Ilang taon na ang nakalilipas, isang babae ang nasa entablado na kumakanta ng isang murang kopya ng pinakamahusay na kanta ng Bani. Ngunit biglang pinaputukan siya ni orkestra sa ulo at nagreklamo tungkol sa kung paano ang kanyang boses ay parang mas malala pa sa lasing na kabayo, bago pinaputukan ang lahat ng nasa silid gamit ang kanyang machine gun. Pagkatapos ng pagpaslang, sinubukan niya na mag-aura farm gamit ang isang yosi, ngunit bigla siyang natamon sa braso. At nang lumingon siya, nakita niya si Chanacho na umiiyak habang nakatutok ang baril sa kanya. Habang nanginginig siya sa takot, kinas siya nito sa pisngi at sinabing gusto niya ang tunog na ginawa nito. Sa kasalukuyan, sina Juna at Coco ay tumatakbo sa dalampasigan, at sa wakas ay natagpuan sila ng iba pang miyembro ng team. Ngunit sinabi ni Sofia na hindi pa nila dapat sila sunduin, sa halip ay gamitin ang kanilang sasakyan bilang panangga upang protektahan sila mula sa orkestra, na nasa kabilang linya ng kalsada. Pinabilis ni Chanacho ang kanilang sasakyan. At nang maabyutan nito ang sasakyan ng team, napansin ng isang miyembro na nagngangalang Renato na mayroon siyang isang malakas na baril na tinatawag na Negver, na ikinagulat niya. Nang magsimula silang magpaputok sa isa't isa, sumali si Sofia mula sa loob ng sasakyan. At sa kabilang dulo, sinabihan nila sina Coco at Juna na tumakbo. Gayunpaman, biglang sumugod ang mga kalaban sa unahan at sinabihan ni orkestra si Chanacho na umikot sa kanila upang mabilis nilang matapos ang mga bagay-bagay. Napagtanto ni Renato na tapos na sila at ipinaalam niya kay Coco na ang mga kalaban ay may isang malakas na baril na tinatawag na M2 Browning machine gun na nakakabit sa loob ng kanilang sasakyan, na nagpaisip sa kanya kung ano ang iniisip ng baliw na duo na ito. Sa loob ng sasakyan, inamin ni Chanacho na nalulungkot siya sa pagpapaputok sa kanyang crush,
ngunit natutuwa siya na hindi ito masasawi ng mag-isa dahil kasama niya ang kanyang mga kaibigan. Nang magsimulang sumugod ang sasakyan ng kalaban patungo sa kanila, sinimulan ni Renato at ng kanyang mga kasama ang kanilang mga makina. Ngunit inilihis ni Chanacho ang sasakyan patagilid at sinimulang paputukan sila gamit ang machine gun, dahilan upang ibangga nila ang kanilang sasakyan sa isang poste. Matapos ilabas ang lahat ng bala ng machine gun, biglang nagliyab ang makina ng baliw na duo, kaya tumakbo sila palabas ng sasakyan. Samantala, lumabas sina Juna at Kuko mula sa ilog na kanilang pinagtatagwan, ngunit agad silang inatake ni Orchestra, kaya gumanti ng putok si Juna. Habang nagaganap ang putukan, napaputukan ang sombrero ni Chanacho sa ulo niya, at iminungkahi niyang umatras dahil parang may mali. Ngunit sinabi ni Orchestra na isa lamang siyang tulala. Gayunpaman, paglabas niya sa kanyang pinagtatagwan, agad siyang tinamaan sa katawan ng isang sniper. At nang siya ay mapaluhod, pinabagsak siya ni Lats gamit ang isang headshot mula sa bubong ng isang tore. Nang makita ito, ipinaalam ni Kuko sa iba na winasak ni Lats ang pinuno ng kalaban gamit ang isang long-distance sniper shot gamit ang isang baril na nagngangalang Lea Magnum, at tinukoy na ito ay mula sa layong 700 metro. Habang papalayo si Chanacho sa kanyang pinagtatagwan, ipinaalam sa kanya ng kasama ni Lats na si William na inutusan silang umatras, ngunit nagreklamo si Lats na mayroon pa ring natitirang sundalo ng kalaban. Kaya, ipinaliwanag ni Lim na nag-iingat siya at kahit lumabas siya, hindi pa rin ito maglakas loob na paputukan siya. Ipinahayag ni Chanacho na hahabulin niya silang lahat habang naglalakad patungo sa kanyang natapos na kasamahan. At agad siyang pumasok sa linya ng paningin. Ipinaalam ni Kuko sa sniper team, ngunit nag-atubili si Lats nang makita niyang isa itong babae. Inutusan siya ni William na ibagsak na lang ang baril nito. Kaya, pinaputok niya ang machine gun malapit sa kanya, dahilan para matamba ito sa lupa. Pagkatapos ay kumuha si Chanacho ng isang handgun sa lupa at iniwasan ang mga putok ni Lim at Tuho gamit ang mga akrobatikong galaw sa likuran habang nakatakas sakay ng isang truck. Dumating ang mga pulis at sinabi kay Kuko na hindi siya makakatakas sa pagkakataong ito dahil nakita nila ang buong labanan, ngunit hiniling niya sa lalaking kausap niya na magpakilala dahil hindi ito mukhang ordinaryong pulis. Inaangkin niya na isa lamang siyang ordinaryong mamamayan. At nang tanungin ni Juna si Kuko kung ano ang dapat nilang gawin, sinipa niya ang batang iyon na parang bola ng soccer papunta sa karagatan. Habang tinutokso niya si Kuko, bigla niyang itinaas ang kanyang kamay para alertuhan ang iba, ngunit sinabi niyang okay lang siya dahil sa tingin niya ay ginagawa lang niya ang all might pose. Maya-maya, dinala ang talunan sa interrogation room sa istasyon ng pulis at binalaan kung paano niya hinarap ang mga bagay-bagay. Nang humingi sila ng patunay na isa siyang intelligence officer, binigyan niya ang pulis ng pasaporte, na nagpapakita na siya ay taga-Amerika, at nagpakilala bilang Jerry. Pagkatapos ay sinabihan niya silang tawagin siya sa kanyang palayaw sa field na Scarecrow, at hiniling sa pulis na ibigay kay Kuko at lahat ng datos tungkol sa labanan na na-record ng security camera, ngunit sinabi ng pulis na wala siyang ideya kung ano ang kanyang sinasabi. Samantala, si Kuko ay nasa opisina ng commander ng pulisya, nagpapasalamat sa pagbibigay sa kanya ng pamalit na damit, at ipinaalam niya sa kanya na nakakuha siya ng atensyon ng isang mapanganib na Amerikanong opisyal ng Paneptic na nagngangalang Scarecrow. Ngunit sinabi niya na isa lamang itong naghahangad na maging Sherlock Holmes na naghahanap ng pera. Habang naglalakad siya palayo, inamin ng commander na mahirap pagtakpan ang insidente ng Putokan dahil ilang opisyal ang pinaslang, at ipinaalam sa kanya na ang ilan sa mga pulis ay nakakulong sa kanyang mga bodyguard sa hotel bilang isang uri ng proteksyon. Sa silid ng interogasyon, sinimulang hingi ni Scarecrow ang ebidensya, ngunit tumanggi ang pulis na ibigay ito sa kanya. Kaya, tumakbo siya palabas ng silid at hinarap si Kuko sa pasilyo. Sinuntok niya ito sa mukha, at pinigilan siya ng mga pulis. Ngunit sinabi ni Kuko na wala siyang oras na dapat sayangin sa mga taong walang kwentang tulad niya bago umalis. Habang palabas ng pinto, nagbanta siyang tatapusin siya, ngunit sinabi niya na pangalawang banta pa lamang iyon na natanggap niya ng araw na iyon. Dumating si Juna at ipinaliwanag na pinayagan nila siyang umalis dahil bago lang siya, kaya niyakap niya ito habang pauwi sila. Maya-maya ay nakarating sila sa parke at sinabi ni Kuko kay Juna na napansin niyang mabait ito, hindi tulad ng ibang sundalong nakilala niya.
Ngunit binalaan siya ni Juna na ang kabaitan nito ay mag-aalangan sa kanya bago kalabitin ang gatilyo at ang mundo ay hindi patas sa isang taong kasing bait niya. Habang naglalakad sila, ipinaalam niya kay Juna na karamihan sa mga taong gumagamit ng baril ay mga sibilyan at inamin na ayaw niyang masawi ang sarili niya or ang lalaki. Nang gabing iyon, nakatagpo ni Kuko si Chinacho at pinagbantaan na papaputukan ang kanyang sniper na si Lim kung aatake ito bago niya tinanong ang napakahalagang tanong kung bakit hindi siya nagsusuot ng plot armor sa ilalim. Ipinaliwanag niya na tinanggal niya ang mga ito noong isang misyon kasama si Orchestra at biglang gumaling sa pagpuntirya. Kaya, ibinunyag ni Kuko ang sarili niyang sikreto para makuha ito at inalok na i-recruit siya sa team. Gayunpaman, sinubukan ni Chinacho na tapusin siya. Kaya, agad siyang pinaputukan ni Lim at ipinaliwanag kay Lats na kaya niyang paputukan ang mga cute na tulad niya dahil nawalan na siya ng kasama noon. Habang iniuulat ni Kuko ang insidente sa kanyang mga nakatataas, nagtago si Juna sa sulok at nakinig sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw, nagpapahinga ang team sa isang tindahan at nagpractice si Lats ng target gamit ang isang lumulutang na target kasama ang iba pang mga kasama. Samantala, nasa sulok si Juna at iniisip kung gaano niya kinaiinisan ang mga armas. At nang dumating si Kuko, nagtataka siya kung bakit parang binibighani siya nito tuwing kinakausap siya nito. Dahil nakasuot ito ng nakakatawang sombrero, tinanong ni Juna kung magsasaka ba ito, ngunit ipinaalala niya sa mga talunan na nasa gitna sila ng karagatan at ipinaliwanag na ganoon ang kanyang pananamit para protektahan ang kanyang balat mula sa araw. Pagkatapos ay ipinaalam ni Sofia sa kanya na gustong makipag-usap sa kanya ng kapitan. Kaya ipinaalam niya sa kapitan sa telepono na may magdadala ng karagdagang kargamento mula sa punong himpilan. Biglang tumunog ang isa pa niyang telepono, ngunit agad niyang sinagot ang tawag. Nagulat siya at pagkatapos niyang tapusin ang tawag, tinanong ni Sofia kung ano ang problema, kaya natarante siya at ipinaalam na ang kanyang kapatid ay paparating na sa barko. Pagkatapos ay inutusan niya si William na itago si Juna sa silid at turuan ito ng mga pag-aaral ng wika. Habang naglalakad sila papunta sa silid, tinanong ni Juna si William kung bakit biglang natarante si Kuko, ngunit sinabi niyang magiging maayos din ang lahat dahil hindi na nila kailangang maghanda para sa labanan sa pagkakataong ito. Samantala, dumating ang kapatid ni Kuko na si Caspir, kasama ang isang pangkat ng mga armadong gwardya, at itinuro ni Sofia na kamukha niya ito, kahit na hindi sila kambal. Habang kinakarga ng mga manggagawa ang kargamento, tinanong niya si Kuko kung mabibili ba ang mga missile, ngunit sinabi nitong hindi na ito problema dahil natanggap na niya ang pera. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit ito nasa Africa. Kaya, ipinaliwanag niya na nagtrabaho siya roon at binanggit ang katotohanan na nahuli siya ng uhaw sa pera na si Scarecrow. Ipinaliwanag niya na tinitiis ng Estados Unidos ang kanyang kalokohan dahil mahusay siyang makalakam ng pera para sa kanilang mga operasyon. Ngunit binalaan niya ito na mapilit siya dahil isa siyang mapilit na tao na hahabol sa kanya hanggang sa dulo ng mundo kung kinakailangan. Kasabay nito, sinabihan ni William si Juna na isulat ang salitang contradiction ng 3 beses. At habang ginagawa niya ito, ipinaliwanag ni William na ang alamat ay maaaring magpahayag ng mga klasiko at moralidad gamit ang ilang mga tauhan, at ikinwento sa kanya ang isang kwentong tinatawag na Pike and Shield, na tungkol sa isang negosyante ng armas. Noong unang panahon, tinipon ng negosyante ng armas ang ilang tao at sinabing ang isang pike ay kamangha-mangha dahil kayang tusukin nito ang kahit ano. At ipinagmalaki rin niya na ang kanyang kalasag ay kayang iwasan ang anumang atake. Isa sa mga lalaking nagmamasid ay humiling sa kanya na gamitin ang pike na iyon upang tusukin ang kanyang kalasag at iyon ang nagpahirap sa negosyante. Natuwa nang tanungin ni William kung nagustuhan ni Juna ang kwento, sinabi niyang medyo interesante lamang ito. Sa labas, tinanong ni Kuko si Caspir kung sino ang kakampi ng negosyanteng kanilang pinagbebentahan, ngunit sinabi ni Caspir na hindi alam ang kanyang mga alyansa, ngunit binalaan siya na mag-ingat dahil kalaunan ay makakasalubong niya ang isang mapanganib na negosyante sa Afrika na nagpapatakbo ng isang kumpanya ng kalakalan sa China. Sinabi ni Caspir na oras na para umalis siya, ngunit biglang humingi ng pahintulot na gumamit ng banyo. Kaya, pinagalitan siya ni Kuko, sinabi sa kanya na hindi kinakailangang humingi ng pahintulot para sa lahat ng bagay. Sa silid-aralan, itinuro ni William na mabilis matuto si Juna sa pag-aaral ng wika, ngunit mabilis din siyang lumaktaw sa matematika.
Kaya, ipinaliwanag niya na hindi siya magaling sa matematika. Nang marinig ito, tumawa si William at inamin na hindi rin siya magaling sa matematika. Ngunit sinabi niyang umaasa siyang matututo si Juna kung paano magbasa ng lahat ng uri ng libro sa lalong madaling panahon dahil matututo siya ng iba't ibang bagay mula sa mga ito. Bigla, nagkagusto si Juna na mag-CR, at pinayagan siya ni William. Gayunpaman, dumating si Casper sa pasilyo, at sa sandaling iyon ay napagtanto ni William na tapos na siya. Pagpasok ni Casper sa banyo, nakita niya ang maikling tambak na nauubos ang kanyang tangke. Habang ginagamit ni Casper ang banyo, sinubukan siyang tusukan ni Juna, ngunit pinigilan siya ng isang nakamaskarang gwardya. Kaya, galit niyang sinigaw ang pangalan ni Casper. Walang pakialam na binati siya ni Casper at hiniling niya sa nakamaskarang gwardya, si Chiquita, na bitawan siya. Ngunit binaluktot nito ang kanyang kutsilyo at itinapon ito habang sinasabihan siyang pumili ng mas mahusay na armas sa susunod. Habang galit na nakatitig si Juna sa kanya, inamin ni Casper na si Juna ay isang mandirigma na kayang makipaglaban ng kapantay niya at ibinahagi kung paano sila nagkakilala 3 buwan na ang nakakaraan. Noon, si Juna ay nasa isang pasilidad sa Africa kung saan sinasanay ang ibang mga ulila para sa digmaan. At hiniling ng commander sa kanyang dealer na mag-ayos ng isang pagpupulong para sa kanya kay Casper. Nang dumaan ang mga sundalo upang kunin ang ilang mga ulila para sa digmaan, napansin ni Juna na ang lalaking namamahala ay may mapanganib na mga mata. Kaya, inalok niya na pumasok doon, ngunit pinahirapan siya ng mga sundalo na parang pinyata at kinaladkad palayo ang isang babae na nagngangalang Malka. Pagkalipas ng ilang araw, nalaman ni Juna na nasawi na si Malka at nagsimulang umiyak dahil pinagsisihan niya na hindi siya ang napili. Alam niyang pinilit nila itong maglakad sa isang minahan sa halip na gumamit ng mga sundalo at nauwi ito sa pagsabog. Kalaunan, sinabihan niya ang isa pang ulilang nagngangalang Morris na tipunin ang lahat ng iba pa sa kanilang lihim na himpilan at huwag lalabas kahit anong mangyari habang palihim na nagtitipon ng mga armas. Nang dumating ang isang sundalo upang tingnan siya, pinasabog niya ang sundalo hanggang sa masawi at ito ang nagpa-alerto sa lahat ng sundalo, ngunit sinira niya ang supply ng kuryente at sinimulan silang paputukan isa-isa. Natagpuan siya ng isa sa mga sundalo, ngunit naiwasan niya ang mga bala ng lalaki at pinaslang ito gamit ang isang talim bago na numpa na ipaghiganti si Malka. Habang sinusubukan ng commander na tumawag ng mga karagdagang sundalo, sinubukan ng masamang lalaki na tanungin kung ano ang ginagawa niya, ngunit napansin niyang napaputukan na siya. Biglang nagpakita si Juna sa likuran niya na may dalang baril at tinanong kung sino siya, ngunit sinabi ng lalaki na isa lamang siyang negosyante ng armas at nagmakaawa sa kanya na huwag siyang tapusin, nangako sa kanya ng sapat na pera para makabili ng Lambo kung papayag siya. Gayunpaman, sinabi ni Juna na hindi niya kailangan ng pera dahil naroon siya upang ipaghiganti si Malka at pagkatapos ay pinaputukan ang taong walang kwenta hanggang sa masawi. Pagkatapos ay sinabihan niya si Morris na bantayan ng iba at lumabas ng silid, ngunit bigla siyang nagtago nang maramdaman niya ang aura ng ilang mapanganib na tao na papalapit. Nang sandaling iyon, biglang sumulpat ang tear gas sa silid, dahilan para umubo siya, at nagpakita si Chiquita na nakamaskara at natamba siya. Di nagtagal, dinala nila siya kay Casper, na nagpakilala bilang isang negosyante ng armas bago tinanong kung sino siya. Dahil tumangging sumagot si Juna, tinanong siya ni Casper kung sulit ba ang paghihiganti at ipinaalam sa kanya na siya at ang kanyang kapatid na babae ay ipinanganak sa isang lalagyan, at kailangang magpalit ng pagkakakilanlan ng madalas habang magkasamang naglalakbay sa buong mundo. Pagkatapos ay sinabi niya na ang pagkasawi ng commander ay naging pabor sa kanya dahil ang kanyang plano ay hindi ang pagbebenta sa kanila ng mga armas, kundi ang paglusaw sa kanila gamit ang pang-aakit ng mga armas upang lumikha ng 100 na haantong sa kaunlaran ng bansa. Ikinainis ito ni Juna, ngunit pinanatili niya si Juna sa isang container ng ilang araw nang walang pagkain or tubig, na iniwan siyang mag-isip tungkol sa lahat. Pagkalipas ng ilang araw, sinabi sa kanya ni Casper na pinaslang niya ang kanyang mga magulang dahil siya ang nagbenta ng mga armas sa mga lalaking tuma-target sa kanilang nayon. Agad na nagalit si Juna, ngunit masyadong mahina siya para lumaban. Kaya, kinuha siya ni Casper bilang isang propesyonal na bodyguard para sa kanyang kapatid na si Coco. Habang umuusad ang barko, inutusan ni Coco ang lahat na maghanda para sa labanan,
ngunit binalaan silang huwag hayaang maabutan sila ng kalaban hanggat hindi sila nasa loob ng saklaw ng pagputok. Hindi siya naniniwala na ang kalaban ay papalapit lamang gamit ang isang maliit na bangka. Ipinaalam niya sa kanya na may isa pang bangka. 3 kilometro ang layo at darating sila sa loob ng 1 minuto. Nang marinig ito, nagsimula siyang mabalisa, sinasabing ang kalaban ay nanggugulo sa maling babae. Inihayag ng mga tao sa bangka na hindi nila tatapusin ang sinuman kung ititigil niya ang kanyang bangka, ngunit agad na tumanggi si Kuko. Pagkatapos ay itinapat niya ang kanyang mukha sa malalaking aset ni Sofia habang pinupuri ito sa mabilis na paghahanap sa kalaban, at ipinaalam sa iba pang miyembro ng koponan na may paparating na helicopter ng kalaban. Habang pinagmamasdan ang mga sasakyan ng kalaban, ipinaalam ni Juna kay Kuko na may isang maliit at mabilis na bangka na papalapit sa kanila mula sa likuran. Di nagtagal, ipinakita ni Juna sa iba pang miyembro ng koponan ang batang pirata na nabihag niya, at ipinaliwanag na kinailangan niya itong hampasin ng ilang galaw ng WWE para pakalmayan ito dahil sinuntok siya ng batang iyon kahit na iniligtas niya ito. Nagtawanan ang lahat dahil dito. At matapos nilang putulin ang mga tali ng bata, pinatalon ni Kuko ang bata sa dagat, ipinaalam sa kanya na may malapit na baybayin at naghagis ng isang floater para magamit niya sa pagpunta doon. Habang lumalangoy palayo ang bata, pabirong tinawag ng team si Kuko na malupit, ngunit sinabi ng babae na napakabait niya sa araw na iyon at inanunsyo na malapit na silang makarating sa daungan ng South Africa. Samantala, nakipagkita si Scarecrow sa direktor ng isang piling kumpanya ng armas sa China na nagngangalang Chin at inakusahan ito ng pagiging isang mapanlinlang na negosyante ng armas, ngunit sinabi ni Chin na nagbibiro lang siya. Kaya, nangako siyang tatanungin ito tungkol sa koneksyon nito kay Casper bago lumabas para sagutin ang isang tawag sa telepono. Habang sinasagot ni Scarecrow ang telepono, nakita niya sina Chin at Lu na naglalakad palayo at sinubukan niyang sundan sila ngunit tumigil nang makita niyang nadurog na ang kanyang kasamahan. Ipinaalam ni Lu kay Chin na ang kanilang unit ay nasa South Africa na. Kaya ipinahayag niya na magtatagumpay siya sa kanyang layunin gustuhin man ni Casper or hindi. Samantala, isang lalaking nagngangalang Makona ang kumatok sa pinto ng isang doktor na nagngangalang Miami. Pagbalik sa kwarto ni Miami, sinabi niya kay Makona na wala siyang pakialam kung ilalapat ng mga tao ang kanyang pananaliksik sa mga armas at gamitin ito sa pagpaslang ng mga tao, dahil ang problemang iyon ay maliit lamang kung ikukumpara sa magagandang paru-paro na malapit ng maubos. Nang araw na iyon, nakalimutan ni Sofia na isa siyang babae at nagsimulang mag-push up ng mas mabilis kaysa kay Zoro. At nang dumating si Juna, binigyan niya ito ng kutsilyo para samahan siya sa pagsasanay. Habang sabay silang umaatake, tinuruan niya ito kung paano tumama ng mga tumpak na hiwa at sa huli ay nadaig siya. Pagkatapos, nakita ni Kuko si Juna at ipinaliwanag na ang gusaling kinaroroonan nila ay isang lugar kung saan ginagawa or muling idinisenyo ang mga armas. Habang umaakyat si Mimi sa mga bundok, binalaan siya ni Makona na walang mga paru-paro sa unahan, ngunit sinabi niya sa kanya na nasa ibaba sila at tinanong kung bakit siya may dalang baril. Kaya, ipinaliwanag niya na para protektahan siya. Samantala, ipinaalam ng ilang armadong lalaki sa kagubatan sa kanilang tinyente na may paparating na mga armadong kaaway. Kaya inutusan niya silang magtuon sa pagkuha kay Mimi at nagpas siyang tapusin ang lahat bilang paghihiganti sa kanyang mga kaibigan na hindi naligtas ni Casper. Sa ibang bahagi ng kagubatan, biglang tinawag ni Juna ang pangalan ng doktor at pinaputukan ang lugar kung saan nagtatago ang mga sundalong kalaban. Kaya nagsimula silang magpaputok pabalik. Pagkatapos ay binunot ni Lu ang kanyang baril at pinaputukan ang sarili niyang kasamahan sa ulo. At nakita ito ni Sofia. Kaya nagkaroon siya ng flashback sa isang lalaking nagbigay sa kanya ng trauma noon na gumagamit ng parehong mga armas. Bigla siyang tumayo at nagsimulang ngumiti sa isang nakakatakot na paraan. Bigla na lang, ginawa iyon ni Sofia at tumakbo pasulong. At kahit na nalilito ang lahat ng kanyang mga kasamahan sa koponan, ay nalalaya nila siya gamit ang putok ng baril. Habang binubunot niya ang kanyang sandata, ipinaalam ni Lu sa kanyang mga natitirang tauhan na may paparating na kalaban. Samantala, nagsasaya si Kuko, kumakain ng masasarap na egg roll kasama si Chin, at ipinaalam niya rito na ang egg roll ay naglalaman ng hipon na nahuli sa Cape Francis.
Habang pinupuri niya ang pagkain, ipinangako sa kanya ng Chinese alpha male na magugulat ang kanyang panlasa dahil mas maraming dekalidad na pagkain ang paparating. Kaya, sinabi niya kay Yugo na masarap dalhin ang buong koponan doon balang araw. Inalok nila si Yugo ng pagkain, ngunit sinabi nitong busog na siya dahil sa palagay niya ay ginagamit ng mga Chino ang mga aso bilang pagkain. Habang nagdadala ng alak ang isang waiter sa mesa, ipinaalam sa kanya ni Yugo na dapat umiwas si Coco sa anumang nakalalasing dahil alam niyang lasingga ito, at ito ang nagpatawa sa kanila ni Chin. Samantala, sinimulang pagsabihan ni Scarecrow ang kanyang babaeng partner na nagngangalang Shuko dahil sa pagtangkilik sa pagkain sa halip na gawin ang kanyang trabaho. Kaya, hinagisan niya ito ng pagkain sa mukha at sinimulang kulitin. Pagbalik sa kabundukan, naghahabulan sina Sofia at Lu habang nagpapaputok ng bala, ngunit kalaunan ay nagkasalubong sila. At ipinakilala ni Sofia ang kanyang sarili bilang isang dating major bago tinanong si Lu na ipaliwanag ang kanyang mga kawili-wiling pamamaraan. Gayunpaman, sinabi ni Lu na hindi siya masyadong nagsasalita, ngunit idinikit ni Sofia ang kanyang ulo sa kanya at nagbanta na ipuputok ang kanyang baril sa butas ng kanyang bodega kung hindi siya magsasalita. Sa ibang lugar, napansin ni Mimi ang mga tunog ng putok mula sa malayo, ngunit sa palagay niya ay mga paputok iyon. At sinabi sa kanya ni Makona na nagpapakulo ito ng noodles na makakatulong sa kanya na makatulog, kaya nagpasalamat siya dito. Napansin ni Makona na papalapit na sa kanila ang mga tunog ng labanan, ngunit hindi niya alam kung saan ito nanggagaling. Hinulaan ni Mimi na ang mga tunog na kanilang naririnig ay si Coco na sumusunod sa kanya, at sinabi niyang maganda na nakikipag-away siya kahit saan siya sa mundo pumunta. Ipinaliwanag ni Makona na ito ay dahil ang kanyang mga armas ay nabibili sa napakataas na presyo. Ngunit inaangkin ni Mimi na walang magandang naidudulot ang paggamit ng mga armas dahil naniniwala siyang nagiging alipin ang mga tao sa pamamagitan lamang ng paghawak sa mga ito. Nang marinig ito, tinanong ni Makona kung bakit pa rin siya nagtatrabaho sa kumpanya ni Coco at sa kumpanya ni Chin, ang Shanghai, at inaangkin niya na ito ay dahil hindi siya makatakas dahil binibilan siya ni Chin ng masarap na pagkain. Bago pa niya maipaliwanag ang parte ni Coco, napansin niya na naluluto na ang kanyang noodles. Kaya, sinabihan niya ito na kunin ang mga ito mula sa apoy. Pagbalik sa restaurant, nag-e-enjoy si Coco ng alak, at natuwa si Chin na nagkakasiyahan siya, ngunit nag-aalala si Yugo na baka magmukhang baliw ito kung iinom pa siya. Sinabi sa kanya ni Chin na gusto rin niyang uminom kasama ang kanyang nakatatandang kapatid na si Casper, ngunit sinabi niya na masamang ideya iyon dahil siya ang tipo na nilalamon ang lahat sa halip na tikman ang mga ito, at isiniwalat niya na ang paborito nitong pagkain ay junk food. Pagkatapos ay binanggit niya ang katotohanan na ang kanyang mga nasasakupan sa gitnang Asya ay nakipagkita kay Casper at si Scarecrow, na nakikinig sa kabila ng mga bug na itinanam niya, ay natuwa na nagsimula na silang mag-usap ngayong may alak na sila. Binalaan siya ni Shuko na ang pakikinig ay maaaring mapanganib dahil ang kanyang pangkat ay maaaring gumagalaw na, ngunit sinabi niya na ito ay isang bagay na hinulaan na niya, at balak pa rin niyang patuloy na maghanap ng mga bagay dahil sabik siyang malaman kung paano nagagawa ni Chin na makipagkalakalan ng armas at magkaroon ng tapat na negosyo ng sabay. Inamin ni Chin na si Coco at ang kanyang kapatid ay magkaibang uri ng negosyante at tinanong siya kung ano ang naghihintay sa kanyang negosyo, ngunit sinabi niya na ito ay isang sikreto. Pagkatapos ay inanyayahan niya siyang maglakad-lakad kasama siya, ngunit agad siyang tumanggi at humigop sa lahat ng natitirang alak sa kanyang baso. Pagbalik sa bundok, pinakawalan ni Lu ang kanyang sarili mula sa pagkakahawak ni Sofia at sinimulan siyang pasabugan, ngunit umiwas si Sofia at sinubukang paputukan siya. Gayunpaman, tumalon si Lu sa ere na parang kapatid ni Super Mario at sinipa ang baril mula sa kanyang mga kamay. Masayang-masaya si Lu habang kinakargahan muli ang kanyang baril, itinuro ni Sofia na ang kanyang mga galaw ay eksaktong katulad ng ginawa ng lalaking Sam Iris sa kanyang unit. Ngunit sinabi ni Lu na wala siyang pakialam sa kanyang nararamdaman. Habang pinagmamasdan ng iba ang labanan, isa sa mga kalaban ang nagtagumpay na makita si Lats mismo sa kanyang saklaw. Kaya sinabihan siya ni Renato na mas mag-focus para hindi siya matamaan ng bala or missile. Habang gumagapang sa lupa, ipinaalam ni Jun na kay Lim na ang kalaban ay nabibigatan ng bala dahil hindi tulad ng kanilang babaeng amo, baguhan pa sila pagdating sa pakikipaglaban sa kabundukan.
Pagkatapos ay iminungkahi niya na itigil na nila ang pagpapaputok at magpanggap na sawi para malantad ang kanilang mga sarili at hayaan si Lim na pasabugan sila at naisip ni Lim na magandang ideya iyon. Tulad ng hinulaan ni Juna, nagsimulang lumabas ang mga sundalong kalaban mula sa kanilang mga pinagtataguan nang tumigil ang pagpapaputok ng koponan. Kaya pinaputukan sila ni Lim isa-isa. Pagbalik sa hotel, nasa banyo si Shuko, ngunit biglang dumating si Kuko at ginulat siya sa pamamagitan ng pagbanggit ng kanyang codename. Pagkatapos ay tumalon siya at binigyan siya ng mensahe na ipapasa sa kanyang mga kasamahan. Pagbalik sa kabundukan, pinaslang ni Lim ang ilan pang mga tauhan ni Lu, kaya nagalit siya at sinimulang pasabugan si Sofia. Ngunit biglang naging sobrang instinct si Sofia, iniwasan ang bawat bala bago inatake ang kaliwang braso nito. Sinubukan ni Lu na magkarga muli ng mga bala gamit ang kanyang kanang braso. Ngunit pinutol ni Sofia ang kanyang supot ng suplay at sinimulan siyang pag-alitan dahil sa pagiging mahina. Nang magsimulang mawala ng kontrol ang kanyang isipan, dumating si Lim at ipinaalam sa kanya na aalis na sila para mag-focus sa kanilang misyon dahil nawasak na nila ang kanyang koponan. Gayunpaman, sinabi ni Sofia sa kanya na alam ni Lu ang kanyang nakaraan. Kaya, iminungkahi niya na dukutin at pahirapan siya, ngunit sinabi niya na sayang lang ito dahil katulad ng dati ang hitsura ni Lu. Habang papalayo si Sofia, ipinakilala ni Lu ang kanyang sarili sa kanya at ipinahayag na siya ang babuno sa kanya. Sa restaurant, ipinaliwanag ni Scarecrow kay Shuko na gusto niyang patunayan na si Chin ang may pananagutan sa pagpaslang sa libu-libong tao, ngunit iminungkahi ni Shuko na magtuon na lang kay Kuko dahil magbibigay daan ito sa kanya na magnakaw ng pera. Nang sandaling iyon, parehong nakatanggap sina Kuko at Chin ng mga tawag sa telepono na nagpapalam sa kanila tungkol sa sitwasyon sa mga bundok. Kaya, tinapos nila ang kanilang date. Pagkatapos ay inutusan ng gwardya ni Chin ang kanyang mga sniper sa labas na tapusin si Kuko pati na rin sina Scarecrow at Shuko. At nagsimulang mag-alala si Yugo, ngunit tiniyak sa kanya ni Kuko na aalis silang ligtas, at sabay silang lumipad sakay ng isang helikopter. Sa kabundukan, nanghuhuli ng mga paru-paro si Mimi nang makita niya si Juna at ang iba pa, at napagtanto niya na si Juna ay isang bagong recruit. Kaya, sinimulan niya itong tanungin tungkol sa kanyang sarili. Maya-maya, sabay na umalis ang team sa Africa at dumating sa England. Doon, sinubukan ni Juna na makapasok sa paliparan, ngunit tumunog ang mga metal detector. Kaya, ipinaliwanag ni Kuko at ng iba pa sa mga awtoridad na may bala siya sa loob niya dahil sa pinsala sa digmaan. Habang naglalakad sila, tinanong ni Lim kung bakit hindi niya tinanggal ang bala sa pamamagitan ng operasyon. Kaya, ipinaliwanag niya na natatakot siyang magpabakuna sa ospital, at ito ay nagpahina sa lahat sa hindi makapaniwala. Pagkalipas ng ilang araw, nagtipon ang team sa isang training facility kung saan binigyan ni Sofia si Lats ng high-pressure gas gun na nagpapaputok ng paintball at ipinaalam sa kanya na masakit ang mga bala, ngunit sinabi niya na alam na niya ang tungkol dito. Nang tanungin niya kung nagsasanay siya gamit ito, galit na kinumpirma ng babae na ginagamit niya ito habang binabanggit ang katotohanang tinamaan siya ng putok ng kalaban noong nakaraang labanan. Ipinaliwanag ni Lim na lalaban siya para sa isang watawat kasama si Juna sa kabundukan, at kung sino ang unang makakuha ng watawat ang siyang mananalo, ngunit tumanggi si Juna dahil ayaw niyang saktan si Lats. Gayunpaman, pinatamis ni Kuko ang kasunduan sa pamamagitan ng pangakong bibigyan siya ng 15 puntos sa bawat pagkakataong tatamaan niya si Lats at 30 puntos kung siya ang unang makakakuha ng watawat. Pagkatapos ay masayang inalok siya ng babae na bigyan siya ng espesyal na meal ticket para sa bawat 50 puntos na makukuha, ngunit nagsimulang magkamali ang utak ng talunan dahil masyadong mahirap para sa kanya ang kalkulasyon. Nang makita ito, ipinaalala ni Lim kay Juna na nirerespeto ng lahat ang kanyang kasanayan sa pagbaril at sinabing kailangan lang niyang maglakad ng may kahusayan sa mga bundok. Tuwang-tuwa nang magsimula ang operasyon, naglalakad si Lat sa kagubatan, nagrereklamo tungkol sa kung paano nila sinisira ang kanyang oras sa pagguning gamit ang ehersisyong ito. Ngunit minamasdan siya ni Juna mula sa mga palumpong at nagulat na napakaraming opening ang kanyang depensa. Inisip ni Lats na isa siyang mapanlinlang na sniper dahil hindi niya kayang hilahin ang gatilyo kapag nakikipag-ugnayan sa isang babae. Hanggang kamakailan lamang,
ang kanyang kasanayan sa pag-snipe ay ginagamit lamang laban sa mga tulisan na may baril na nakatutok sa mga bihag na tulisan gamit ang kanilang daliri sa switch ng bomba. Iniisip niya kung makakahila ba siya ng gatilyo kung may magpapakita na isa pang babae tulad ni Chinacho at muling ilalagay sa alanganin si Coco, ngunit naputol ang kanyang brainstorming session nang mahuli siya ng maliit na assassin gamit ang isang paintball sa kanyang sarili. Ikinagalit ito ni Lats, kaya hinabol niya si Juna. Paulit-ulit na pinaputukan ng paintball, ngunit tumawa si Juna habang tumatakbo palayo. Nang akala ni Lats ay naabutan na niya ito, natisod siya sa isang patpat at nasabit sa bitag ng lubid ni Juna, kaya't nadaig siya ni Juna. Pagkatapos, pinagtawanan ng lahat si Lats habang binibilang ang libu-libong paintball shot na pinaputok sa kanya ni Juna, kaya nangako siyang seseryosohin ang pagsasanay sa susunod. Kinabukasan, ginaising ni Coco si Sofia at sinabihan itong kailangan nilang dumalo sa isang pulong sa embahada ng Country B sa London, kung saan nagtitipon ang Unmanned Aerial Vehicle Supply Committee. Habang nagaganap ang pulong, isang lalaking naka-shades ang nag-anunsyo na ang komite ay nakatuon sa pagpapakilala ng mga unmanned aerial vehicles sa armadong puwersa ng Country B. At habang sumisigaw siya, bumulong si Tuho kay Coco na si Emilia, isang dating aktres at aktibong dealer ng armas, ay bahagi ng kanilang kakompetensya. Napansin ni Emilia si Coco sa silid at agad siyang sinugod upang batiin bago niya ito hiniling na maging mahinahon. Maya-maya, niyayakap ni Coco si Juna sa tabi ng ilog, at sinabi niya rito na napakalakas ng kanilang kompetisyon sa pagkakataong ito dahil napagkasunduan na ang kasunduan pagdating niya, at mabilis si Emilia sa paghawak ng kanyang mga string. Nagulat si Juna na isa itong babae. Kaya, ipinaalam ni Coco sa kanya na isa siyang babaeng kapantay ni Angelica Kang, na ginagamit ang kanyang mga alindog para makabili sa kanya ang mga matatandang elite ng militar. Isa siyang dating kilalang tao na nakapag-asawa ng isang mayamang lalaki, ngunit nasawi ito, na iniwan sa kanya ang lahat ng kanyang kayamanan. At ginamit niya ng husto ang kanyang mana at koneksyon na may kaugnayan sa armas. Nang tanungin ni Juna si Coco kung ano ang gusto niyang ibenta sa pagkakataong ito, sinabi niyang mga unmanned aerial vehicle ito, na mga radio crawl plane na may radar, na ginagamit para sa pagmamanman at pagmamasid. Ligtas ang mga ito dahil walang nasasawi kapag naputukan ang isa, at maaari itong gamitin sa labanan kapag may mga armas. Matapos ipaliwanag ang lahat ng ito kay Juna, ipinaalam niya rito na trabaho niyang ibenta ang mga ito. Ngunit bigla nilang nakasalubong si Shuko. Ipinaliwanag niya kay Coco na kung itutuloy ng mga Amerikano ang kanyang ideya at ibebenta ang mga unmanned aerial vehicles sa Country A sa gitnang silangan sa kondisyon na dapat nilang mapayapang lutasin ang kanilang mga problemang sibil, ang kalapit na Country B ay mag-aagawan ng malaking galit at kakailanganin din nilang magbenta ng ilan sa Country B. Gayunpaman, inaangkin ni Coco na ang merkado ng unmanned aerial vehicle ay mas lalong lalakas kaysa dati at ibinangon ito sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng isang mamahaling diamante. Habang hinahangaan ni Shuko ang diamante, inutusan siya ni Coco na bantayan ang mga Amerikano para hindi sila lumayo sa kanilang relasyon. At kahit alam ni Shuko na ginagamit siya ni Coco, pumayag siya dahil sa regalo. Maya-maya, nakasakay na si Coco sa kotse kasama ang iba pa, at sinabihan niya ang driver na si Yugo, na tumungo sa mga hotel na tinutuluyan ng mga executive ng Country B. Habang palaipat-lipat sila ng hotel, paulit-ulit na ipinaalam kay Coco na wala na ang mga malalaking tao na hinahanap niya dahil kumampi na sila sa ibang grupo. Nagsimulang mabaliw si Coco, ngunit nagpa siyang tumungo sa isang huling malaking tao na nagngangalang Colonel Marquis mula sa hukbo ng Country B dahil ilang beses na itong nagtrabaho kasama niya. Natuwa ang koronel nang dumating sila, ipinaalam kay Coco na dinalaw din siya ng kanyang karibal, ngunit hindi ito nagdesisyon, kaya nagpasalamat siya. Pagkatapos ay napagpasyahan niya na sinusubukan ng babae na tapusin agad si Coco dahil natatakot siya sa kanyang husay at ipinaalam sa kanya na isang pahayagan sa Italia ang naglabas ng kanyang mga plano. Kinabukasan, tinawagan ni Coco si Shuko at ipinaalam sa kanya na natalo siya sa kampanya sa pagbebenta dahil plano niyang ipadala ang mga mandaragit sa Country B sa pamamagitan ng Italia upang maiwasan ang pag-udyok sa Country A, ngunit nalaman ng mass media ng Italia ang kanyang mga plano. Habang nakikinig si Emilia at ang kanyang mga allipeers, sinabi ni Coco na siya at ang kanyang grupo ay atras sa laro.
Kaya ngumiti si Emilia at sinabi sa kanyang gwardya na alam niyang nagsisinungaling si Kuko sa kanyang mga tawag sa telepono na kanilang pinag-uusapan nitong mga nakaraang araw. Habang nakatitig sa isang larawan ni Kuko at Shuko, sinabi ni Emilia na nagpaplano si Kuko ng isang malaking pag-atake upang sirain ang kanyang mga alyansa. Kaya nagpa siya siyang ipaalala sa mga ehekutibo mula sa Country B na huwag magbago ng kanilang isip anuman ang mangyari. Kalaunan, dumating si Lat sa silid ni Kuko kasama si William at ipinaalam sa kanya na itinigil ng Country S ang kampanya na balak ng Amerika na may ideya na katulad ng sa kanya. Ngunit sinabi niya na ayos lang dahil mayroon siyang mas malaking plano na paparating. Nang gabing iyon, nakikipagkita si Colonel Marquis kay Emilia nang biglang dumating ang kanyang gwardya dala ang balita na bibili ang mga Aleman ng mga armas mula sa mga Amerikano. Kaya, iniwan niya ito para makipagkasundo kay Kuko. Habang naglalakad si Emilia papunta sa pinto, ipinaalam sa kanya ng isa pa niyang kasamahan na bibilhin ni Kuko ang lahat ng kanyang stock. Kaya, tinawagan niya si Kuko para mag-schedule ng meeting kasama siya. Maya-maya ay nakarating sila sa kanilang meeting place at pamwesto bilang sniper si Lats habang isiniwalat ni Kuko na naunawaan niya ang mga kasinungalingan ni Emilia mula pa sa simula, dahil hindi talaga alam ng aktres ang mga paninda na ibinebenta niya. Sinabi ni Emilia na actress siya sa sales campaign. At habang pinag-uusapan nila ang negosyo, inatake ni Sofia ang especially iya ni Emilia at binigyan ni Kuko ang kanyang mga tauhan ng senyales na sirain ang mga armas ng mga sniper ng kalaban. Pagkatapos noon, tiniyak ni Kuko kay Emilia na hindi pasawi ang kanyang mga tauhan at inalok siya ng 5% ng shares bago umalis sakay ng kanyang kotse. Pagkalipas ng ilang araw, nagsasaya si Juna sa dalampasigan kasama ang iba pa. At napansin niya na laging nakangiti si Kuko para itago ang lahat ng tunay niyang nararamdaman habang inaabot niya ang isang baterya. Nagpasalamat siya rito at inilagay ito sa kanyang laptop. Ngunit naramdaman niya na mapanganib siyang tumatakbo ng buong bilis pababa ng isang dalasdis. Sinabihan niya itong maglaro kasama ang iba at nangakong sasamahan siya kapag tapos na siya. Kaya ipinagpatuloy ni Juna ang laban nila ni William sa water wrestling. Habang inihahagis siya ni William sa ere, lumapag siya sa kabilang bahagi ng tubig kung saan nagpapalamig sina Lats at Rinato. Nang makita ito, ngumiti si Kuko at sinabing ang cute ni Juna. Ngunit nang tawagin siya ni Sofia para sumama sa kanila, sinabi niyang may gagawin pa siya. Pagkatapos ay inihagis ni Yugo si Juna pataas sa langit kung saan malinaw niyang nakita ang mga tumalbog na asset ni Kuko. Di nagtagal, nagsimulang magsalita si Tuho tungkol sa kung paano si Sofia ay may mga plot na kasing laki ng mga asset ng Victoria. Ngunit binalaan siya ni Lats na bubunutin niya ang mga mata ng mga ito kung mahuhuli niya silang nakatitig sa kanya. Nang gabing iyon, nagtipon ang team sa meeting room at inabot sa kanila ni Kuko ang isang dokumentong tinutukoy niya bilang air delivery. Kaya nagreklamo si Lim na hindi siya naging magaling sa pagpapalipad ng mga bagay. Nang marinig ito, pinayuhan siya ni Kuko na lagpasan ang kanyang mga limitasyon at ipinangako sa kanila na ang paparating na paglipad ay hindi isang pag-aaksaya. Habang naghahanda ang eroplano para umalis, ipinaalam sa kanya ng mga nakatataas kay Kuko na maghahatid sila ng ilang mahahalagang doktor bukod pa sa kanilang orihinal na kargamento. Ngunit ito ang ikinatuwa niya. Kaya, tinapos niya ang tawag at nagsimulang mabalisa. Pagkatapos, nakilala niya ang isang lalaking nagngangalang Revere, na nagpasalamat sa kanya sa paghahatid sa kanila, ngunit ipinaalam niya sa kanya at sa iba pang mga doktor na sila ay ituturing na kargamento sa halip na pasahero. Sinabi ng mga doktor na ayos lang sa kanila. Kaya, inutusan sila ni Revere na maghanda para sa biyahe. Nang umalis ang mga doktor, nagsimulang maglaro ang mga tripulante, kaya sinigawan sila ni Kuko na magpatuloy na rin. Habang lumilipad ang eroplano, hinangaan ni Juna ang tanawin mula sa bintana. Ngunit isang babaeng nagngangalang Majay ang nagsimula ng kaunting usapan sa kanya. Sa control room, natuwa si Kuko na maayos ang lahat at tinawagan niya si Juna para makipagkita sa kanya. Pagdating niya, ipinakita niya sa kanya ang isang mas kahanga-hangang tanawin ng mundo sa ibaba at lubos siyang nabighani rito. Samantala, ikinwento ni Revere sa iba ang tungkol sa isang lalaking nagngangalang Balrog, na pinuno ng isang grupo ng milisya na tinatawag na Balkan Dragons at nakagawa ng iba't ibang karumal-dumal na krimen. Binalaan ni Revere ang mga doktor na maaaring maging magulo ang mga bagay-bagay kung magdesisyon siyang magpakita,
ngunit pinayuhan niya silang manatiling matatag at magtuon sa kanilang trabaho sa pagliligtas ng mga buhay. Di nagtagal, lumapag ang eroplano sa base ng hukbo at sinabi ni Kuko kay Mao na aalis sila kaagad matapos ang gawain dahil nakakaramdam siya ng masamang aura mula sa lugar na iyon. Kaya, binalaan niya siya na huwag gumawa ng anumang padalos-dalos. Nang makita ito, lumabas si Revere sa eroplano at ipinaliwanag kay Balrog na siya ang nag-utos kay Kuko na dalhin siya roon, ngunit pinaputukan ni Balrog ang braso nito. Tinawag niya itong kaaway dahil sa pagtrato sa mga taong pinapaputukan niya. Ngunit nang tangkain niya itong tapusin, pinigilan siya ni Lim at Natamba ang isa sa kanyang mga gwardya. Kaya, nagpaputok sila. Nagsimulang samalo ang lahat ng miyembro ng koponan sa kaliwa, kanan, at gitna. At napansin ni Majay ang putok ng baril na nagaganap sa labas. Kaya nagsimula siyang magpanik. Sa sandaling iyon, dumating ang ating bida mismo, si Juna, na may dalang malaking baril at sinimulang paputukin din ang kalaban. Nagsimulang gumalaw ang buong koponan na parang mga manlalaro ng Call of Duty, nagpaputok ng sunod-sunod na bala na sumire sa maraming sundalo at napilitan si Balrog na magtago sa likod ng isang kotse. Habang nagpapatuloy ang labanan, inutusan ng kapitan ng hukbo ang kanyang mga nasasakupan sa loob ng base na huwag lumabas at nagmakaawa kay Kuko na patigilan ang kanyang mga tauhan, ngunit hindi siya sinagot. Biglang lumabas si Balrog mula sa kanyang pinagtataguan at sinubukang paputukan si Kuko, ngunit pinaputok ni Mao ang baril mula sa kanyang kamay at pinaputukan ito sa braso. Habang nakamasid si Revere mula sa lupa, biglang lumapit sa kanya ang isang sugatang si Balrog na may galit sa kanyang mga mata. Inisip ng ilan sa mga sundalo na sila ay tuso habang nagkakampo sila sa kagubatan tulad ng uda sa loob ng kanilang van, ngunit pinaputukan silang lahat ni Sofia at sinimulang paputukan ang mga sundalong nasa harap niya. Pinilit ni Balrog si Revere na pumasok sa kanyang sasakyan at nakita ito ni Juna, kaya sinubukan niya itong paputukan, ngunit sinabihan siya ni Kuko na huwag magpaputok. Habang nagmamaneho palayo si Balrog, inilok ni Juna ang kanyang baril sa kanya at sumumpo siyang wawasakin niya si Kuko dahil sa pagsira sa kanyang mga plano. Iniulat ng lahat sa koponan na naklear na nila ang lahat ng mga sundalong kalaban at nang tanungin ni Kuko kung mayroon silang anumang pinsala, kinumpirma ni Lim na walang nasaktan. Sa wakas ay ibinaba ni Juna ang baril at nakita niya ang kamera ni Balrog na aktibo pa rin sa lupa. Kaya nagmarcha siya patungo dito at sinira ito. Di nagtagal pagkatapos, ang kapitan ng hukbo, si John, ay nagsimulang mag-alala tungkol sa gulo na ginawa ni Kuko sa kanyang base. Kaya ipinaliwanag niya na iba sana ang nangyari kung kumilos lang ng normal si Balrog. Gayunpaman, tinanong ni Litz kung paano sila aalis ng bansa dahil tiyak na aatakihin sila ng mga kaaway kapag nasa himpapawid na sila. At iminungkahi ni Lim na dumaan sa lupa, ngunit sinabi ni Kuko na imposible ito dahil sa kanilang kargamento. Nababahala pa rin si Juna sa katotohanang napalampas niya ang isang malinaw na pagkakataon na ipadala si Balrog sa kabilang buhay. Kaya, tinanong niya si Kuko kung bakit hindi niya ito hinayaang tapusin. Tinapik siya ni Kuko sa ulo at sinabing hindi karapat-dapat masawi ang mayabang na iyon sa kanyang mga kamay dahil naniniwala siyang ang talas ng espada ng isang kabalyero ay nagbabago batay sa kung ano ang pinapaslang nito. Pagkatapos ay ipinangako niya sa kanya na hindi niya hahayaang maging isang walang kwentang talim ito. Ngunit nagreklamo si Juna na gumagamit siya ng napakaraming metapora. Kaya, nangako siya na maiintindihan siya nito balang araw at isiniwalat na sinasadya niya itong pakawalan. Habang sama-sama si Kuko sa iba, tinanong ni Sofia kung anong uri ng mga sandatang anti-aerial ang mayroon ang kanilang mga kaaway, at ipinaalam sa kanya ni Tuho na mayroon silang mga ticket launcher at mga baril na anti-aircraft. Nang marinig ito, iminungkahi ni Lats na gumamit sila ng mga flare, ngunit sinabi ni Rinato na isang kalokohan ang ideya dahil mag-iingat pa rin sila pagkatapos silang paputukan. Pagkatapos ay iminungkahi ni Mao na gumamit ng ilang malalaking canyon sa larangan upang sirain ang kanilang missile launcher pad, at nagpasya si Kuko na sundin ang kanyang plano. Pagkatapos ay inalok niya ang kapitan ng 5 gold para magamit ang mga field gun at nangakong aalis sa susunod na 10 minuto. Kaya, pumayag siya na gamitin niya ang mga ito. Nang walang pag-aaksaya ng oras, inutusan niya si Yugo na ayusin ang mga piloto at inutusan ang iba na sundin ang mga tagubili ni Mao habang tinutulungan siyang iset up ang mga field gun.
Habang inaayos ni Mao at ng iba pa ang mga baril, pumasok si Coco sa eroplano at ipinaalam kay Majay na ang punong doktor, si Revere, ay napaputukan at dinukot. Humingi siya ng tawad, ngunit sinabi ni Coco na walang dapat ihingi ng tawad dahil sila ni Balrog ang tunay na abnormalidad. At pagkatapos ay binigyan ng helmet ng isang bayani upang protektahan ang kanyang sarili mula sa kaguluhan na malapit ng maganap. Samantala, inutusan ng mayabang na si Balrog ang kanyang mga tauhan na pabagsakin ang eroplano ni Coco. Agad itong lumapit at nagbanta na pahihirapan sila sa pamamagitan ng pagpilit sa kanila na manood ng anime kung mabibigo sila. Nang makita ito, sinabi ni Revere na nagulat siya na may sinumang papayag na sumunod sa isang walang muwang na talunan. Ngunit inihayag ni Balrog na balak niya itong tapusin matapos pilitin siyang gumawa ng isang video kung saan nagmakaawa siya sa mundo na iligtas siya. Habang lumilipad ang eroplano ni Coco, pinaputukan sila ng mga sundalong kalaban ng isang missile, ngunit muntik na itong tumama sa target at sumabog sa ere, na nagdulot ng isang pagyanig na kinatatakutan ng lahat ng nasa eroplano. Nang magpaputok sila ng pangalawang round ng mga missile, inutusan ni Coco si Mao na magpaputok ng mga field gun, at nang magawa niya ito, winasak ng mga bala ang mga missile sa ere. Pagkatapos ay inutusan niya itong huwag nang hayaang magpaputok muli ang kalaban. Kaya, sinabihan niya ang iba na takpan ang kanilang mga tainga at nagpaputok ng missile, na sumabog sa ere at napaslang ang kalaban. Habang nagdiriwang ang lahat, pinuri ni Coco ang mga kasanayan ni Mao, ngunit binalaan sila na huwag pababain ang kanilang bantay. Pagkatapos ay tinawagan niya si Scarecrow at ipinaalam dito na natagpuan na niya si Balrog, at ito ay ikinatuwa niya dahil alam niyang malaki ang gantimpalang pera para sa pagdadala sa kanya. Nang tanungin niya kung nasaan siya, sinabi ni Coco na sasabihin lamang niya sa kanya sa halagang 5 milyon. At nang tumanggi siya, tinapos niya ang tawag. Pagkatapos, tinawagan niya si Shuko at inalok siya ng parehong deal, at agad niyang tinanggap ang alok. Nang gabing iyon, lumapag sina Coco at ang iba pa sa eroplano sa refugee camp, at nagpasalamat si Majay sa kanya para sa lahat. Gayunpaman, sinabi ni Coco na hindi kumpleto ang kanilang trabaho dahil hiniling sa kanila ng trabaho na dalhin ang lahat ng 10 doktor doon, at ipinangako niya sa kanya na maibabalik nila si Revere. Di nagtagal, ipinaalam sa kanya ng isang tao sa punong himpilan na sinusubaybayan nila ang mga galaw ni Balrog at tiniyak sa kanya na ang perang gantimpala para sa programang Balrog ay kanya. Pagkatapos ay isiniwalat niya na hiniling lang ni Scarecrow sa mga maharay ng Estados Unidos na kumilos. Kaya sinabi niya kay Lim na oras na ng pangangaso. Pinili ni Lim sina William at Mao upang maging mga kasosyo niya sa pangangaso at sabay silang umalis. Di nagtagal, dumating ang mga puwersa ni Balrog sa lugar kung saan nagtatago ang tatlong mangangaso. Kaya pinaandar ni Lim ang ilang bomba na nagpasabog sa mga sasakyan mula sa Riles, na nagbigay daan sa dalawa pang iba na pabagsakin ang mga ito. Habang sinusubukan ni Balrog at ng kanyang mga bodyguard na alamin kung ano ang nangyayari, pinaputukan ni Lim ang mga bodyguard at ipinaalam kay Coco na nakuha na niya si Balrog at ang punong doktor. Nang sabihin niya sa iba pang mga doktor, nagsimula silang magdiwang at tinawagan siya ni Scarecrow ng galit upang magmakaawa na gawin niya ang 5 milyong kasunduan sa kanya. Matapos siyang pumayag, tinapos niya ang tawag at nanumpa na ikulong siya isang araw bago ipadala ang kanyang mga puwersa upang sunduin si Balrog. Pagkalipas ng ilang araw, nagkaroon ng meeting si Coco kasama ang gang kung saan ipinaalam niya sa kanila na magbebenta sila ng 3 truck na puno ng baril sa lokal na mafia, at hindi niya karaniwang pipiliin ang ganitong mababang sweldo, ngunit mayroon silang malaking transaksyon sa pagbebenta ng mga missile na paparating sa isang linggo. Pagkatapos ay isiniwalat niya na ang kanilang gawain ay ang bantayan ang kargamento at ang lugar ng transaksyon at binalaan sila na huwag pukawin ang mga kliyente dahil medyo natatarante sila. Gayunpaman, napansin niya na si Sofia ay umiiwas. Kaya, tumalon siya sa harap niya at tinanong kung ano ang nangyayari. Humingi ng paumanhin si Sofia sa pag-iwas, ngunit naiisip pa rin niya ang kanyang mga nakaraang araw sa hukbo nang ang kanyang mga kasama ay nolipol sa harap niya ng isang mababang uri na si Jason Statham. Nang gabing iyon, tumalon siya mula sa kama pagkatapos ng bangungot na ito at kinuha ang kanyang punyal. Ilang taon na ang nakalilipas, umuwi si Sofia matapos mawala ang lahat ng kanyang mga kasama, at ginugulo siya ng kanilang pagkasawi habang nagtatrabaho siya para sa inquiry board. Gayunpaman,
Isang araw, nagpakita si Coco sa kanyang opisina at pinuna siya dahil sa pagkamit ng isang mataas na ranggo sa militar sa kabila ng kanyang murang edad. Ngunit nagtaka si Sofia kung paano niya ito natagpuan at kung paano niya ito nahanap at alam ang lahat ng detalye nito. Itinuro ni Coco na ang kanyang lolo ay nakipaglaban at nakaligtas noong digmaang taglamig at digmaang pagpapatuloy bilang tenyente general, at ang iba pa sa kanyang pamilya ay pawang matataas na ranggo rin sa militar. Kaya tinanong ni Sofia kung sino siya. Sa halip na sagutin ang tanong, sinimulan ni Coco na pag-usapan ang lahat ng pangako ng isang magandang buhay na ibinigay sa kanya ng mga magulang ni Sofia bago siya inalok ng pagkakataong sumama sa kanya, na sinasabing matutuklasan niya ang lahat ng mga lihim ng mundo kung gagawin niya ito. Sa kasalukuyan, naligo si Sofia, nagbihis, at binati si Coco bago umalis. Samantala, isang grupo ng mga armadong talunan na pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang Dominic ang pumupuksa ng isang grupo ng mga tao sa isang gusali, habang ipinagmamalaki kung ilang bangkay ang kanilang nahuli. Habang naglalakad sila palabas, sinabihan ni Dominic ang kanyang kasamahang babae na si Lillian na sundan siya at binalaan ang kanyang kasamahang lalaki na si Gregor na itigil ang pananakit sa kanyang mga biktima. Ilang minuto ang lumipas, nakasakay na sila sa kanilang sasakyan, at nagreklamo si Dominic na hindi sila makakakuha ng pera hanggat hindi nila napupuksa ang politikong may kaugnayan sa gang na kanilang pinaslang, at ipinaalam niya sa iba na ang kanilang susunod na trabaho ay ang pag-target sa isang dealer ng armas sa Alexandria. Kinabukasan, nagising si Coco at sinimulang hanapin si Sofia, ngunit hindi niya ito nakita kahit saan. Samantala, bumaba si Sofia ng bus sa isang malayong lupain at sinundan ang isang mapa habang nauuna siya, ngunit biglang dumating si Juna at tinanong kung narating na niya ang kanyang destinasyon. Pagbalik sa kanilang base, nagkita si Nalim at ang kanyang amo sa tabi ng balkonahe. At binanggit niya ang katotohanan na nawawala si Sofia, ngunit sinabi ng babae na magpapatuloy ang kanilang trabaho anuman iyon at ipinaalala sa kanya na responsibilidad niyang pamahalaan ang iba pang mga miyembro. Nang tanungin niya siya tungkol kay Juna, ipinaalam ng lahat na nawawala ito. Kaya, sa wakas ay nawalan siya ng pasensya at sabay-sabay na hinampas silang lahat. Samantala, nagmakaawa si Sofia kay Juna na bumalik kina Coco at sa iba pa, ngunit tumanggi ito. Kaya, sinuntok niya ito at sinabing para sa sarili niyang ikabubuti. Gayunpaman, inaangkin ni Juna na sumama siya dahil sa palagay niya ay iyon ang pinakamabuti para kay Coco at ipinaliwanag na hindi magiging maayos si Coco kung hindi na babalik sa kanila si Sofia. Pagkatapos ay tinanong siya ni Juna kung plano ba nitong maghiganti sa mga lalaking nakilala nila sa South Africa at itinuro na pinaimbestigahan niya kay Shuko ang kanilang amo nang hindi ipinapaalam kay Coco. Matapos niyang aminin na tama siya, inalok niya itong tulungan, kaya hinawakan niya ito habang humihingi ng tawad sa pagsuntok sa kanya kanina. Sa ibang lugar, ang trio ng mga assassin ay nasa isang van na nakatitig sa mga larawan ni Coco at ng team, at napansin ni Dominic na lahat ng mga lalaki ay mapanganib na dating mandirigma, kaya nagpasya siyang tapusin sila ng paisa-isa. Biglang tumawa si Lillian at ipinaalam sa kanila na si Hugo ay dating mafia. Kaya, napagpasyahan ni Dominic na siya ang unang target. Samantala, nagmakaawa si Lu kay Chin na hayaan siyang magtrabaho muli sa ilalim niya upang makabawi sa kanyang pagkatalo laban sa mga tauhan ni Coco, ngunit hindi ito pumayag. Kaya, hinawakan niya ang braso nito habang nagmamakaawa sa kanya hanggang sa itinapon siya ng kanyang bagong tinyente, si Lee, at sinabi sa kanya na paprotektahan ng kanyang bagong unit si Chin. Nang araw na iyon, nakita ni Coco si Shuko sa isang kainan at ipinaalam sa kanya na ang hukbo ni Sofia ay nolipol ni Chin ilang taon na ang nakalilipas at palihim itong nahumaling sa labanan na may kakaibang estilo ng pakikipaglaban. Kasabay nito, sina Sofia at Juna ay nakasakay sa isang taxi at binalaan sila ng driver na lumayo sa Chinatown dahil maraming gangster doon. Kaya, nagpasya silang kumuha ng hotel sa kalapit na bayan. Nang gabing iyon, iniabot ni Coco ang mga armas sa kanyang kliyente, ngunit sa halip na ibigay sa kanya ang pera, binigyan siya nito ng maraming ilegal na bawal na gamot, sinasabing kikita siya ng pera kung ibebenta niya ang mga ito. Gayunpaman, itinapon ni Coco ang mga gamot, at nilipol ng kanyang mga tauhan ang lahat ng mga basura. Habang pinapanood sila ni Dominic, napagdesisyonan niya na tamang oras na para umatake, kaya tinawag niya ang dalawa pa para sumama sa kanya.
Habang inililibing ng mga lalaki ang kanilang mga biktima, iminungkahi ni Renato na iba ang kinikilos ni Coco kaysa dati. Ngunit sinabi ni Lats na may katuturan ang ginawa niya dahil pinili ng mga mafia ang kasawian sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng gamot. Samantala, ipinaalam ni Coco kay Lim na siya ang nag-utos kay Juna na sumama kay Sofia matapos mapansin ang kakaiba nitong kilos at tinawag niya itong isang henyo dahil sa palagay niya ay magiging epektibo ang pagpapadala kay Juna. Ipinaliwanag ni Coco sa kanya na hindi niya maaaring ituring si Sofia bilang isang bodyguard lamang dahil pagkatapos gumugol ng oras kasama niya, nakikita na niya ito ngayon bilang isang kapatid at higit pa roon, ngunit binalaan niya ito na ang pagkakaroon ng mga damdaming iyon ay maaaring mapanganib. Nang gabing iyon, habang naghahanda si Coco na maligo, pinutol ni Gregor ang kuryente sa kanilang base at sinimulang atakihin ni Lillian sina Lats at Tuho. Samantala, sa isa pang silid, natamba na si Lim, at inatake ni Gregor si Hugo. Ilang taon na ang nakalilipas, ipinapaslang ni Coco ang isang buong grupo ng mafia sa kanyang mga tauhan, ngunit ipinaliwanag niya sa kanya na hindi niya siya sinira dahil siya lang ang nag-iisang taong nandidiri nang bigyan sila ng gamot ng grupo ng mafia nito sa halip na pera. Nang tanungin niya kung bakit siya umiwas ng tingin, ipinaliwanag niya na bawal na gamot ang sanhi ng pagkasawi ng kanyang kapatid. Kaya, inalok niya ito ng pagkakataong maging tsuper niya. Sa kasalukuyan, nagawa ni Hugo na harangan ang atake ni Gregor gamit ang clear hanggang sa makabangon muli si Lim at mabasag ang isang mesa sa ulo nito. Gayunpaman, hindi natinag si Gregor, kaya sinimulan siyang paputukan ni Lim, para lamang mapansin na ang kanyang vest ay hindi tinatablan ng bala. Habang sinusubukan ni Gregor na atakihin si Lim, hinawakan ni Hugo ang likod ng kanyang ulo at itinulak siya sa pader papunta sa kwarto ni Coco. Nagsimulang mag-alala si Gregor dahil lumipas ang 2 minuto at sinimulan siyang pakainin ni Hugo ng knuckle punches, ngunit sinabihan siya ni Lim na itaboy si Coco palabas doon habang hinaharap niya si Gregor. Sa ibang bahagi ng gusali, sinubukan ni Lillian na kontaken si Gregor, ngunit hindi ito sumagot, at bigla siyang itinulak sa lupa ng isang pinto, na binuksan ni Coco. Agad siyang sumubok na tumalon para sa isang atake, ngunit natambo siya ni Coco gamit ang pinto, dahilan para mabigla ang lahat ng nasa silid. Habang pinapaalis ni Hugo si Coco, hinabol sila ni Dominic. Kaya, tinanong ni Hugo kung dapat ba niya itong alugan at pumunta sa safe house. Gayunpaman, sinabi ni Coco na masamang ideya iyon dahil malalaman lamang nito ang lokasyon ng mga palihim na talunan, at inutusan niya itong magpatuloy sa pagtakbo sa Route 1 habang inihahanda ang kanyang baril. Nang magpaputok siya ng baril, tinanong ni Hugo kung nataman niya ito, ngunit nagreklamo siya na hindi niya ito nataman dahil hindi niya ito makita ng maayos. Gayunpaman, nanginginig si Dominic sa kanyang sasakyan dahil tumama ang bala sa upuan sa tabi niya, at nagulat siya na mahusay si Lady Coco sa shooting. Pinagsisisihan niya ang pagtanggap ng trabaho laban sa isang dealer ng armas, ngunit napansin niya na bumibilis ang mga ito dahil sa tensyon. Kaya, nagpasya siyang sirain sila sa pamamagitan ng pagpapabagsak sa kanila. Samantala, hiniling ni Hugo kay Coco na ibigay sa kanya ang kanyang baril at tumungo sa isang anti-shock na posisyon, at pumayag siya. Habang papalapit ang sasakyan ni Dominic, biglang inikat ni Hugo ang sasakyan ng 360 at ibinangga ito sa sasakyan ni Dominic. Nang makita ito, ngumiti si Dominic at tinanggap ang hamon, at ang 2 gigachad ay nagkaroon ng mainiitang labanan hanggang sa bumagsak ang sasakyan ni Dominic sa kalsada. Habang nahihirapan si Dominic sa kanyang mga pinsala habang sinusubukang tawagan ang kanyang mga kasama, inabutan siya ni Coco ng isang bagong walkie-talkie na gagamitin habang tinatawag siyang Boss Dominic. Nang makinig siya sa device, narinig niya si Lillian na humihingi ng tawad dahil nahuli siya ng kalaban. At nang tanungin niya ang tungkol kay Gregor, sinabi nitong nadaig na rin siya. Sa puntong ito, tinanggap ni Dominic na talo na siya. Ngunit lumabas si Coco ng sasakyan at nag-alok na pakakawalan siya kung ipapakita niya kung sino ang kumuha sa kanya. Samantala, nawalan ng malay si Juna matapos kumain ng pagkaing nilagyan ni Sofia ng pampatulog. At ipinaliwanag niya sa walang malay na katawan nito na iyon lang ang magagawa niya dahil hindi niya ito may sama. Pagkatapos ay tinawag niya itong mabuting tao at hinalikan ito sa noo bago umalis. Ilang minuto ang lumipas, nagising si Juna at agad na kinargahan ng baril ang kanyang baril habang hinahabol siya. Samantala, dumating si Sofia sa kumpanya ng The Shanghai,
at sinubukan siyang pigilan ng mga gwardya sa pagpasok dahil hindi pa ito nagbubukas, ngunit mabilis niyang hiniwa ng ulo ang dalawa gamit ang kanyang mga punyal habang naglalakad papasok. Nang marinig ni Chin ang kaguluhan, inutusan niya si Lee na asikasuhin ang sitwasyon. Kaya lumabas si Lee at inutusan ang kanyang mga tauhan na hanapin ang mananakop. Gayunpaman, madaling napaslang ni Lady Sophia ang iba pa niyang mga tauhan at pumasok-papasok sa pabrika. Nagulat si Lee na ang kanyang mga walang kwentang tauhan ay dinaig ng isang babae. Kaya inutusan niya silang akitin siya kung saan niya ito makikita para matamaan niya ito. Samantala, winasak ni Sofia ang iba pang mga gwardya na parang mga sibuyas sa chopping board at kalaunan ay tinabyunan siya ng mga bala. Kaya umakyat siya sa isang mataas na lugar at lumapag sa likod ng mga shooter bago pinaulanan ng atake ang dalawa. Habang tumatakbo siya sa pabrika, sa wakas ay natamaan siya ni Lee, ngunit ang kanyang bala ay tumama lamang sa kanyang braso. Nagulat siya na hindi siya nakatama mula sa malayong iyon, ngunit biglang umagos ang dugo mula sa kanyang ulo dahil inatake na siya ni Juna mula sa likuran. Pagtalikod niya, pinaputukan siya ni Juna hanggang sa masawi at sinabihan si Sofia na iwan sa kanya ang mga gwardya at tumakbo ng mabilis para labanan ang amo, ngunit narinig sila ni Chin mula sa kanyang opisina. Sumugod si Sofia, sinira ang lahat ng gwardya sa kanyang daan, at kalaunan ay narating niya ang opisina ni Chin. Habang kinukumpronta siya ni Sofia tungkol sa nakaraan, inamin niya na nabigo siyang tapusin siya noong huling engkwentro nila, ngunit tinawag siyang duwag dahil sa pagtatago sa ilalim ng bangkay ng kanyang kasama. Pagkatapos ay buong tapang niyang hinamon siya ng babae sa isang laban, kaya kinuha niya ang kanyang mga talam ng baril at sinimulang pasabugan siya. Ilang minuto ang lumipas, dumating si Lu sa pabrika at nakita niyang wala ng buhay si Chin sa opisina nito, dahilan para umiyak siya at sumumpa na hindi niya hahayaang makatakas si Sofia. Habang naglalakad sina Sofia at Juna sa kalye, biglang dumating si Lu at nagsimulang magpaputok ng mga bala sa kanila. Kaya, ginamit ni Sofia ang kanyang katawan bilang kalasag upang protektahan si Juna. Matapos mawala ng malay si Sofia, umiyak si Lu habang sinasabing sawang-sawa na siya sa mundo. Kaya pinapanta siya ni Juna sa underworld dala ang 2 putok mula sa kanyang baril. Kinabukasan, nagising si Sofia sa isang kama sa ospital at ipinaalam sa kanya ni Kuko na ang emergency treatment kay Juna ang nagligtas sa kanyang buhay.